Dear servant of God, magandang araw po. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko, pero mabigat po talaga ang aking kalooban, kaya sumulat ako sa inyo at humingi na rin ng payo. Itago niyo na lang po ako sa pangalan Marian, 32 years old at may 4 na anak. At ang asawa ko si Ryan, 35 years old, taxi driver po at may pagkababaero po siya. Ilan beses na po niya akong sinaktan at niloko. Sobrang sakit po sa puso at halos di na ako makatulog. Ilan beses na kaming nag-usap at grabing away na halos magskandalo na ako sa bahay at sa trabaho niya. Naiisip ko pong iwan na siya pero naiisip ko rin ang mga anak namin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Lubos na gumagalang, Marian. Sagot ni Servant of God. Dear Marian, una sa lahat tunay na napakasakit at mahirap ang pinagdadaanan mo. Hindi biro ang pagtataksil na ginawa ng asawa mo at parang tinataga ang puso mo ng paulit-ulit. Pero tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa, kasama mo si Lord sa laban na ito. For advice I give it to you. 1. Humingi ka muna ng lakas sa Diyos. Iiyak mo kay Lord ang lahat ng sakit. Sabi sa Psalm 34:18, The Lord is near unto them that are of a broken heart. Hayaang siya muna ang maghilom ng puso mo bago ka gumawa ng desisyon. 2. Kausapin mo ang asawa mo sa tamang oras. Hindi habang galit ka, hindi habang umiiyak ka, kundi sa panahon na kaya mo nang makipag-usap ng mahinahon. Sabihin mo ang nararamdaman mo at ang mga bagay na kailangang magbago. 3. Ipagdasal mo ang pagbabago niya. Hindi madali pero walang imposible sa Diyos. Marami ng mag-asawa ang na-restore dahil pinili nilang lumaban para sa kanilang pamilya at nanalig sa Panginoon. 4. Magtakda ng malinaw na hangganan. Ipaalam mo na ang pag-aasawa ay sagrado at hindi dapat binabastos. Kung nais niyang ayusin at magbago, magpatulong kayo sa counselor o pastor para may gabay. Sabi nga sa James 5:17, Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Marian, makapangyarihan ang panalangin, lalo na paglingkod ng Diyos. At ang payo ng salita ng Diyos ay tumatagos hanggang sa kaibutiuran ng puso. Hebreo 4:2. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. There is healing in the name of Jesus. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Final advice and encouragement. Huwag mong kalimutan ang sarili mo. Kumain, matulog at alagaan ang kalusugan mo. Hindi mo mabubuo ang pamilya kung wasak ka rin sa loob. At tandaan, si Lord ang tunay na sandigan, hindi kanya pababayaan. Thanks and God bless. To all my beloved followers and viewers, thanks for support. Please like and follow for more inspiring advice and encouragement. Share and comment, Pio. Happy. To God be the glory.